Magandang umaga, Angel at Kuya Sander, at magandang umaga po sa lahat ng inyong tagapakinig. Ayan, para po malinaw lamang po sa ating mga nakikinig at nanonood po sa ating programa, bakit ho mahaba ang pila dun sa isang X-ray facility at saan po yun? Una-una gusto ko lang kumpruhin that ang kumukuha ng X-ray or medical or mayor's permit ay hindi lamang taga Mandaluyong. Okay, Kundi okay. ayon sa aming ordinansa, ang mga nagtatrabaho sa Mandaluyong ay kailangan mag-secure ng mayor's permit sa lungsod. And it was an ordinance way back pa nung time ni Mayora Menchi noong 2016. Matagal na itong ordinansang ito, Sander. At kaya nga po ngayong renewal ng mayor's permit, nagtataka nga po kami bakit sabay-sabay silang kumukuha. Dahil nga po meron naman talagang nakatakdang oras, proseso at sistema. Yung pong nasa viral video na nakuna ng Lunes ng gabi, hindi po lahat yun taga Mandaluyong. Ito po ay mga nagtatrabaho at gustong magtrabaho sa lungsod ng Mandaluyong. Ngayon, na meron ho kayong sinabi kanina na may bayad ba? Opo, may bayad po ito dahil according to our ordinance, ito pong medical at mayor's permit ay nakapaloob po sa isang package that 480, including X-ray, medical, and then kasama na po yung city clearance na tinatawag. Package po ito. Ngayon, sabi nyo may bayad. Pero po doon sa new, mga bagong taga Mandaluyong na naghahanap ng trabaho, ito po ay libre. Okay, Ito po ay libre. Nagtataka nga lang po kami, nagdagsaan sila ng Lunes ng hating gabi, samantalang nag-i-start po kami ng alas 7 ng umaga at meron po proseso, may numero po yaan. At kaya nga po, nung nakita ni Mayora yung gabing yun, kahit po hindi po kasama sa proseso, yung mga nakapila po doon, ay pinadala po namin sa Mandaluyong Medical Center namin para po mabigyan sila ng X-ray at hindi na pumila. Yan lang po ay naganap ng Lunes. Meron po ako mga pinadalang larawan na kung saan po nagkaroon po ng kinabukasan ay maayos na at wala nang pila sa Opo. gabi. Actually po, Sir Jimmy, meron din po mga nag-post sa social media na wala nang ang pila nung sila ay Opo. napadaan na doon. Opo, kaya nga po nagtataka lang po kami bakit dinagsa, hindi po namin alam. At meron po kaming mga investigasyon na ginawa at ayoko na lang pong magturo kung bakit nangyari, pero yun po ay inaayos na po ng lokal na pamahalaan. At para po mapaganda pa ng husto, ngayon pong umaga ay binukas po namin yung aming lumang ospital, yung Mandaluyong Medical Center na luma na annex. Binukas po namin yun at nagbukas po kami ulit doon ng another X-ray machine na doon na po ginagawa lahat. Hindi na po doon sa dati. Nilipat na po namin sa lumang ospital ng Mandaluyong at doon na po lahat ginagawa. Meron po kaming 3 makina na gumagana po doon para po mapagsilbihan ang lahat ng kumukuha ng mayor's permit. Hindi lang po na lahat po ng gustong magtrabaho sa lungsod ng Mandaluyong. Opo. Sir Jimmy, would you know, sa ibang lungsod ba ganun din? Pagka po kailangan nilang kumuha ng mayor's permit o kailangan magtrabaho po within their city, doon lang din sa specified na facility dapat magpa-medical? Actually, meron kaming tinatanggap sa mga company. Meron kaming ugnayan sa mga kumpanya na nagre-renew lang. Kami na nga po ang pumupunta sa bawat kumpanya kasama ang aming mobile X-ray at meron po kaming mga ordinansang inamend na po ang kumpanya ay merong HMO. Ang role ng Mandaluyong ay babasahin na lang yung resulta. Hanggang bakit namin gusto na mapadaan lahat ng empleyado sa lungsod ng Mandaluyong na nagtatrabaho dito. We want, sabi ko nga, ang Mandaluyong at ang iba-ibang syudad ay may kanya-kanyang uniqueness in terms of innovative approach in term of their employees. Sa amin kasi naalala mo naman, Sander, di ba, tumaas ang ating age. Opo. Age problem, tumaas yung mga problema na mga sa drugs. So gusto naming maprotektahan ang mga nagtatrabaho sa lungsod ng Mandaluyong and see to it na ang aming human resource management ng buong Mandaluyong City kasama na ang private company at ang aming health department ay nakakapag-ugnayan sa mga taong nagtatrabaho sa lungsod ng Mandaluyong.
Mm-mm. Sir Jimmy, kanina Kasi na... kailangan din Sige. namin i-secure yung aming area of responsibility. Opo. Okay. Sir Jimmy, kanina na nabanggit mo na meron pong ongoing investigation hinggil po dito sa nangyaring ito na mahabang pila. Ano po sa tingin nyo yung motibo? Bakit po nagkaroon po ng Actually, ganito? kung mapapansin nyo doon sa mga nag-viral at yung mga nag-post, kayo na ang humusga at patignan nyo yung mga comments kung saan ang galing. So sa inyo pong Yun palagay, yung aming tinitignan ngayon. opo, sa inyo ho bang palagay meron pong gustong manabotahe sa lokal na pamahalaan? Kaya po nagpakalat siguro ng baka fake news na hanggang ngayon na lang baka alam niyo. Sander, not necessarily sabotahin kami, but there are on their business of, alam mo yung makakuha ng maraming shares and likes so that tumaas yung kanilang doon sa kanilang social media platform na ginagamit. So parang Ganun pang-content. kasi. For the content lang Yes. pala. Yes. Kaya nga po kami ay nakiusap at sinagot nga po namin yan. Sino naman po ba ang gustong magpapila ng alas 9, alas 10, alas 12, alas 1, alas 2 kung meron naman tamang proseso na dapat sundin? Kaya po kami lagi, kahit po sa animal bites namin, pag may pumipila ng alas 4 ng madaling araw, sasabihin namin sa guard, bigyan na lang ng number at pabalikin. Dahil ang Bukas, isang direktiba ni Mayor Menchi sa amin ngayon, huwag magpapila. Huwag magpapila, bigyan na lang ng numbers para maayos ang proseso. At kami naman po ay nagsiservisyo rin sa mga kumpanya sa Mandaluyong, yung aming mobile x-ray, ay ni-schedule po namin yan para matapos po yung medical requirements ng mga nagtatrabaho sa Mandaluyong within the year. Kaya nga po nagtataka kami, bakit nagdadagsaan ng January for renewal, wherein kung magre-renew ka lang, pwede kaming pumunta dun sa kumpanya. Tsaka sabay-sabay nagpa-x-ray, Anyway, Sir Jimmy, Yun sa po ngayon, maayos na ang sistema. Wala na pong ganitong kahabang pila. Yun po ang assurance po Awa ninyo. naman po ng Diyos ay nakinig naman po yung ating mga kababayan at gusto magtrabaho sa lungsod na sundin kung ano man po yung polisiya, yung sistema para maging maayos po. Kasi we want talaga yung process na maging maayos at yung system ay maging maayos. Actually, ilalagyan nga namin ng time and motion pa yan. Po. At nabanggit niyo po kanina, paulit na lamang po Sir Jimmy, yung mga binuksan po ninyo na facility para po hindi lang dyan po pipila yung mga taga Mandaluyong? May bago yung pong aming lumang ospital, Mandaluyong Medical Center Annex po ay bukas na. At nandoon po lahat, pwede po silang pumunta ron. Ito'y beside po, bawal lang magsabi ng commercial, pero sabihin ko, tabi ho ng Chowking. Opo, para mas madali pong makita. Tabi ng Chowking, lumang ospital po yun. Nandun na po yung aming bagong x-ray at hindi na po doon sa dati. Na kung saan, para po hindi sila maabala at maging maayos. At doon naman sa mga kumpanya na nagre-renew po, kami po, tumawag lang sa amin sa health center, i-schedule po namin yung aming mobile x-ray at yung aming mga crew para pumunta po sa kumpanya nila. So at parang po gawin yung serbisyo. Sabi nga natin, Sander, naalala mo naman yung pamahalaan sa pamayanan noon, nung mga panahon na yon, ng time ni Secretary Benhar, if Muhammad cannot go to the mountain will go to Muhammad. Tama po. Kaya no? nga po sa SM, sa Shangri-La, kami na po yung nagpupunta sa podium, doon na po namin ginagawa para po hindi lahat magdadagsaan sa City Hall. Kumbaga po, yung company administration po makikipag-ugnayan sa inyo para po kayo na po ang pupunta sa kanila. Yes, Kuya Sander and Angel. Kasi alam mo, meron kasi talagang every year HR summit with different private companies at kasama sa pinag-uusapan yon patungkol sa kanilang mga empleyado. Okay, siguro po panghuling mensahe na lamang po sa ating mga kababayan at sa kasakali, kung meron po kayong announcement, Sir Jimmy. Pumunta lang po sila sa aming webpage ng PIO. Makikita po nila yung mga announcement po doon. Ito pong pagdating sa health, pagdating sa mga bakuna, pagdating sa lahat po ng ginagawa ng lungsod ng Mandaluyong. Sa amin po, ang amin lang pakiusap, whatever yung sistema, whatever yung proseso, sana po basahin po nila. Kasi ayaw po namin silang nag-aantay. Sa totoo lang, ayaw namin silang nag-aantay. Gusto namin matapos sila, mapaglikuran sila ng maayos. At gusto po namin, sabi nga lagi, masaya po yung nag-aano. Kasi
Mandaluyong is a business-friendly city, is a child-friendly city. Gusto mo po namin mapanatili yung ganong atmosphere, yung ganong pong perception para sa lungsod. And bilang Tiger City, ginagamit nyo pa ba yun, Sir Jimmy? Yung Tiger Oo, City? ginagamit Opo, ayan. namin. Kasi ito naman Tiger City, alam mo naman, Sander, hindi kami nagbigay ng pangalan yan. It's AIM, DTI, and National po, ang ating Pangulo ang nagbigay niyan when they see Mandaluyong during 2003 as a vibrant city. Opo, ang dami rin pong mga malalaking malls and mga establishments. Kaya Yes, talaga yes. pong business district din po ang Mandaluyong. Yes, Kuya Sander. Opo, Brother Jimmy, maraming salamat po po. sa inyo. Sa inyo po, Angel, Kuya Sander, maraming salamat po at sa pagkakataon na maipaliwanag po namin sa hindi lang po sa kumukuha ng permit sa Mandaluyong, kundi po doon sa mga tao na ginagamit ang Mandaluyong para alam nyo na magkaroon ng magandang view yung kanilang mga Facebook pages. Opo, salamat po ng marami, Sir Salamat po Jimmy. na marami. Salamat po. Opo. Salamat. Nakausap po natin si Brother Jimmy